Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila-lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawan tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santa Ina ng Diyos, nang kaming maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasayahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at kayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at sa pagkamatay niya sa krus. Pakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagpapahayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos, mayroong mga tumugon at naging tapat mula pa noong una, at mayroon din namang tumugon sa takip silim na ng kanilang buhay. Naway maging kasangkapan tayo ng Diyos tungo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Magalak tayo sapagkat bawat isa sa atin nauna man o nahuli sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos, ay binigyan niya ng pagkakataong makibahagi sa pagtatatag ng kanyang kaharian. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pambansang linggo ng manlalayag at mga migranteng Pilipino. Ipagdasal natin ang mga manlalayag at migrante na sa harap ng mga pagsubok at paghihirap, manatili nawa silang matatag sa kanilang pananampalataya at maging tapat sa kanilang pamilya. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Spirit.
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay pinagdiriwang ang pambansang linggo ng manlalayag at mga migranteng Pilipino. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawahan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ilang langit, amang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Inaanyayahan ng Panginoon ang mga makasalanan na magbalik loob sa Kanya, tulad ng mga manggagawa sa Ebanghelyo,
Lahat ay inaanyayahang makibahagi sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masama ay dapat nang talikdan, at ang mga liko ay dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon. Ang aking isipay di nyo isipan, at magkaiba ang ating daan, kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa. Ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Diyos ay tapat at sa dumadalangin tao. Aking pupurihit, pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Tugon. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag, sa kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Dito man sa lupa o sa kabilang buhay, panatag si Apostol San Pablo
nakapiling niya si Kristo at sapat na sa kanya ito. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay. Mabigyan kong karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makakagagawa ako ng mabuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan niyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli na mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Umaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila,
1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iho at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Shoutout po para sa lahat ng mga seaman, yung mga seafarers natin. Ganon din ang mga migranteng Pilipino, mga nagtatrabaho sa ibang bansa at para din po sa kanilang mga pamilya na bagaman dala ng o hinihingi ng pagkakataon, minsan po talagang kailangan magsakripisyo ng marami para sa kabuhayan ng buong pamilya. Kaya po sana sikapin pa rin natin na mapanatili ang magandang ugnayan kahit na magkakalayo. Iba na ang panahon ngayon, hindi na katulad noon dati na 1 buwan bago makarating ang sulat, 2 buwan o napakatagal bago magkabalitaan. Minsan po noong sa mga nakakatanda dito na may mga magulang dating nasa abroad, kapag sumulat ka na may sakit ang iyong anak, pag nakarating na yung sulat doon, nailibing na. Ganun po katindi. Pero ngayon, gamit ang ating teknolohiya, maya't maya, anumang sandali, anumang minuto, pwede nating kausapin, pwede na tayong magkamustahan at malaman natin ang mga kaganapan sa isa't isa. Kadalasan, ang nagiging sanhi ng problema at pagkakawatak-watak ng mga migranteng Pilipino, yung mga pamilya, yung tatay, nanay nasa abroad, naiiwan ng mga anak o ang isang asawa ay nagkakahiwa-hiwalay dahil nga sinasabing dala ng lungkot kaya sila ay natutuksong pumatol sa iba. So ngayon, walang dahilan dahil kapag nalungkot ka, mag-online ka lang, makakausap mo na at makikita mo ang mahal mo sa buhay. So, sadyang nagbibigay ang Diyos ng maraming paraan, options, alternatives para mas mapatibay ang samahan at ugnayan nating lahat. Kaya kapit lang po, lalo na sa mga seafarers natin, na ilang buwan kayong nasa laot, nasa dagat, kapit lang po, Panghawakan lagi ang pinakadahilan. Bakit kayo nandiyan dyan? Para sa pagmamahal sa pamilya, para sa pagtataguyod sa pamilya. Ngayon po, sa ating ibanghelyo, narinig natin sa linggong ito ang talinghaga, na paggamit ni Jesus ng isang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Ito, una, maintindihan po natin, nawa, na ang katapatan ng Diyos sa tao ay hindi nagbabago. Yung consistent, tapat ang Diyos noon pa man, noon, ngayon, at magpakailanman. Tapat ang Diyos. Iyan ang isa sa matututunan natin dito. Na laging tatawag ang Diyos para sa mga tao. May imbitasyon lagi sa mga tao na makibahagi sa kanyang paghahari, yung itatatag. So, ang paghahari ng Diyos ay hindi automatic. Bagamat, ulitin ko po, ang katapatan ng Diyos, consistent yan. Yung faithfulness of God ay constant, hindi mababago at hindi nagbabago.
Pero merong tayong pagkikibahagi. Hindi automatic na, ito yung kaharian ko, sige, pasok na. Kailangan din pala natin itong pinagsisikapang marating. Ito ay, kumbaga, reward para sa mga taong nagtrabaho talaga ng tapat din. Simula umpisa hanggang sa dulo. Pinagtatrabahuhan. Hindi yan, umupo ka lang dyan, okay na. Sige, pasok ka na. Hindi. Pagtrabahuhan mo. Kaya sabi, kung inuugnay natin ito sa pagdiriwang ng mga seafarers and migrante, bago talaga tuluyang maranasan yung asenso ng buhay, pinagsisikapan at pinagtatrabahuhan ito ng mabuti. Iba yung pagtitiis, ang kailangan gawin, yung sakripisyo na dapat gawin. Ganon din pagdating sa paghahari ng Diyos. O pwedeng sabihin natin, mabait naman yung may-ari ng ubasan di ba? Mabait naman siya Pwedeng ibigay na lang, giveaway na lang. Pero hindi Ang sinabi niya, pumunta kayo sa aking ubasan, magtrabaho kayo at babayaran ko kayo. So pinagtatrabahuhan. So kung gusto natin palang makarating sa langit, pagtrabahuhan mo. Kung gusto mo, kung ayaw mo naman, ay madali lang yan. Pero mahirap kasi po, kung para bang nasasanay ang tao minsan, na lahat para sa kanya ay privilege. O hindi privilege karapatan niya. Karapatan kong tumanggap, karapatan kong bigyan, nang hindi na kinakailangan magtrabaho. Minsan po, na yung dito sa lugar natin, dito sa Delpan, may mga tinatayo dito, mga condominium. Tinatawag na condominium, binondominium, para lang sabihin natin, maging maayos ang pamumuhay, yung titirhan, kasi kailangan ng tao ng disente sana, disenteng matitirhan. Hindi ko alam kung ano ang definition ninyo ng disenteng matitirhan, pero ang malinaw sa akin, may isang disenteng matitirhan, malinis, secure, may tubig, may kuryente, may lutuan, disente yun. Pero nakakalungkot kasi binigyan mo na ng bahay, gusto pa, dapat libre kuryente, libre tubig. Kaya yung iba, ayaw ko lumipat sa condominium na yan. Dito na lang kami. Kasi dito, yan, libre, jumper. Hindi kinakailangan magtrabaho. Kasi magbabayad ka ayaw. Kaya, okay, tiisa lang tayo sa hindi ko alam kung langit ba yung tinitiran natin para makakatulog ba ng maayos? Lalaki ba ng maayos ang mga bata sa isang environment na dingding lang yung pagitan, kortina lang ang pagitan? So, sa mga bata, kung gusto ninyo makaranas ng maginhawang buhay, pagdating na araw, ngayon nagsisimula ang pagsisikap. Yung pag-aaral na mabuti, mahirap man mag-aral, pero pagsusumikapan mo at yung reward ay naghihintay kapag nalampasan mo ito. Kung gusto natin maging langit yung ating karanasan. So ganito din, sinasabi sa atin, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Pagtatrabahuhan mo din. Pagsusumikapan mo din. Mapanatiling tapat, maging mabuting tao, may pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, may pagmamahal sa sarili. Gusto niyo bang pumunta ng langit? So, tingnan natin kasi
Sabi nga, no, baka noon pa tayo tinatawag, noon pa, matagal na, tumanda na tayo, baka hindi pa tayo nagtatrabaho. Pero yung imbitasyon, nandiyan pa rin. Kung sa forma natin dito, sa loob ng simbahan, sa mga nagsisimba, mayroong napakamusmos, no, na mga bata, mayroon namang mga patapos na. Pero nandoon pa rin, pareho, no? Pareho yung imbitasyon ng Diyos. Maging manggagawa sa aking kaharian. Para nang sa ganon, itong kaharian naman na ito, hindi naman para sa Kanya eh. Inihahanda niya ito para sa tao. Para sa atin din namang lahat. So, para masabi na, di ba? Para masabi pagdating ng araw na yung masarap ang pakiramdam mo na nakita mo yung pinaghirapan mo, yung pinagsikapan mo. Yun yung sarap eh, yun yung saya, no, na mararanasan ng isang tao na makita niya yung naging resulta ng lahat ng kanyang sakripisyo, pagtitiis, lahat nandyan na. Langit ang karanasan na yun. At gustong ibigay yan ng Diyos sa ating lahat. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagkamit natin ng kaharian ng Diyos ay nababatay sa paggawa natin ng mabuti, isang pakikilahok sa pagbubukas loob ng Diyos. Hilingin natin sa ating Ama ang mapagbigay ng may-ari ng ubasan, na gawin niya tayo mga mabubuting manggagawa sa kanyang kaharian. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa sila sa tagapahayag ng salita mo, O Diyos, sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan mo nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabaho, may makatarungang sahod para sa bawat manggagawa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga manlalayag at mga migranteng Pilipino, patuloy nawa silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at sa mga anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga yumao, tignan mo nawa, O Diyos, ang kanilang maputit tapat na paglilingkod habang sila'y nabubuhay pa dito sa lupa. At pahintulutan mo nawa silang makamit ang buhay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal
sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ay matamu lamang ang pag-ibig mo, lahat ay iwanan ko. Wala na kailangan, sapat na ito. Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinapala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kalikasan, pinagpala narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kalikasan. Hosana, Hosana, sa kalikasan. Hosana.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagbuwas mong tunay. Jesus naming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka,
aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para lang pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpapailan. Ngayon at magpapailan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na naglaan ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Ng Diyos na nag-alis ang mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Pero ng Diyos, maawa ka. Ng Diyos na nag-alis mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Katawan ni Kristo, Amen.
everything, love and serve the in everything, love and serve. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino. In everything, love and serve the omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare, servire in everything, love and serve the Lord. In omnibus amare et servire Domino. In everything, love and serve the Manatili pong nakaupo. Tayo po ay magkakaroon ng second collection. Ito po ay para sa Migrant Sunday. At sadya may kapwa ang sarili, dapat naigan ng pagsisilbi at na mga ligaya'y dadalisay at sa kapwa buhay mo ay galing gamitin sa paglingap, laging lamhin tunay naghihirap at tandaan, ganyan pagmamahalan ng unang atas ng galing gamitin sa paglingap, laging damhin ay naghihirap
Sumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Ayun at ipaya, pagkalingang abang, sa buhay pag-ibig at katapunan, tanda ng kanyang kaharian. Panahon ng ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, alon at ipahaya, kanyang paggaling at habang, sa buhay pag-ibig at katapunan, tanda ng kanyang kaharian.